Nitong mga nakaraang linggo at araw ay nakakabahala na ang sunod-sunod na balita kung saan tumitindi na ang girian tungkol sa West Philippine Sea, binomba ng tubig ng mga Chinese, ang mga mangingisdang Pilipino at tinawag lang nila itong pagsasagawa ng regulatory actions dahil hindi daw tumupad sa usapan ng Pilipinas, trespassing daw ang Pilipinas dahil sa mga barko nito na nakarating o nakapasok sa Ayungin Shoal. Para sa kanila, sinisira at ginugulo daw ng Pilipinas ang kapayapaan ng South China Sea. Nang dahil dito, hindi maiwasang maisip na baka magkatotoo na ang kinatatakutang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na nang hinimok ng Pangulo ng China ang mga militar nila na maghanda sa posibilidad ng isang military conflict sa karagatan. Gaano nga ba kalakas ang bansang China? Makakaligtas ba tayo sa nagbabadyang panganib? Paano natin matatakasan ang kapahamakang ito? Hindi lingid sa kaalaman natin na noon pa man ay may ugnayan na ang China at Pilipinas, lalo na noong si dating Pangulong Duterte ang nanunungkulan mula taong 2016 hanggang 2022, tinatayang $1.7 bilyong na ang investments ng China sa Pilipinas noong mga panahong ito. Kaya naman masasabing hindi lang ang ginagawa nitong pambubuli sa karagatan ang mapanganib kung hindi pati na rin ang interes nito sa ating ekonomiya. Maaaring masabi na makabubuti ang mga investment ng mga ibang lahi sa ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kung may personal na agenda o kapalit naman ay tila nakakapangamba ito. Kung patuloy at mas lalala pa ang pagiging agresibo ng China sa Pilipinas, maaaring masabing posible talaga ang giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito. Ngunit alam mo ba na kapag nangyari ang kinatatakutang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, ay may 10 mga lugar sa Pilipinas ang ligtas at maaaring hindi maapektuhan ng nasabing digmaan? Saan naman kaya ang mga lugar na ito? Anong parte ng Pilipinas? Sa Luzon ba? Visayas? O Mindanao? Ating alamin. Ang ika-10 lugar ay ang Polillo Island. Ang Polillo Island ay matatagpuan sa probinsya ng Quezon sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng Polillo Group of Islands na nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Kilala ang isla dahil sa magagandang tanawin, likas na yaman at mayamang kultura. Ang Polillo Island ay isang magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng tahimik at likas na kagandahan na malayo sa abala ng lungsod. Ang Polillo Island ay napapalibutan ng karagatan at mayroong iba't ibang mga baybayin at beach na tanyag sa mga turista. Ang isla ay may malawak na kagubatan at bundok na tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ang ilan sa mga pangunahing atraksyon ay ang mga beach ng Balisin Island at mga diving spots. Nang dahil sa angking kalawakan ng lugar, maaring maging ligtas ang mga tao dito kung magaganap ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa katunayan, ang Polillo Island ay hango sa Chinese word na Pulilu, na ang kahulugan ay beautiful island with plenty of food. Kahit pahango ang pangalan nito sa Chinese, magiging ligtas pa rin ito pag sumiklab ang digmaang dulot nila. Ang ika-9 na lugar ay ang Catanduanes Panay Island. Ang Catanduanes ay isang isla-probinsya na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas, bahagi ng rehiyon ng Bicol. Ito ay napapalibutan ng karagatang Pasipiko at kilala sa magagandang tanawin ng mga bundok, kagubatan at baybayin. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Virac. Ang Panay Island ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas at bahagi ng rehiyon ng Western Visayas. Ito ay nahahati sa 4 na probinsya: Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Ang isla ay kilala sa kanyang masaganang kalikasan, kabilang ang mga kabundukan, kagubatan at magagandang baybayin. Nang dahil sa liit ng lugar ay hindi ito pansinin at siguradong ligtas ka kapag naganap ang digmaan. Ang ika-8 mga lugar ay ang Homonhon Island at Suluan Island. Ang Homonhon Island ay matatagpuan sa Eastern Samar sa Pilipinas sa loob ng San Bernardino Strait. Ito ay kilala sa makasaysayang kahalagahan nito dahil dito unang dumaong si Ferdinand Magellan noong Marso 16, 1521, bago makarating sa isla ng Limasawa. Ang isla ay mayroong malinaw na tubig, puting buhangin na mga baybayin at luntiang kagubatan. Ang Suluan Island
ay isa pang isla sa Eastern Samar. Matatagpuan sa silangan ng Homonhon Island. Bahagi ito ng Guiuan Municipality at nakaharap din sa karagatang Pasipiko. Ang isla ay kilala sa magagandang beach at mga diving spots. Mataas ang survival rate sa mga lugar na ito dahil maraming supply ng pagkain at ligtas dito dahil sa tagong lokasyon nito. Ang ikapito ay ang Siargao Island. Ang Siargao Island ay matatagpuan sa Surigao del Norte sa Mindanao, Pilipinas. Kilala bilang surfing capital ng Pilipinas, ang isla ay nanalo bilang Best Island in Asia noong taong 2021. Ito ay isang lugar na tanyag sa mga mahilig sa dagat at kalikasan. Ang Siargao ay may mga magagandang lagoon, mangrove forests at mga beach na puno ng puting buhangin. Magkaroon man ng digmaan, ligtas ka sa lugar na ito. Ang ika-6 na ligtas na lugar kapag nagkaroon ng digmaan ay ang Davao City. Ang Davao City ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa bansa, parehong sa lawak ng teritoryo at sa populasyon. Ang Davao City ay kilala sa kanyang magagandang tanawin na binubuo ng mga bundok, burol at baybayin. Sikat ito sa pagiging isa sa mga pinakaligtas na lugar sa buong mundo sa katayuan. Nag-rank ba ito? Malaking impluensya rin sa pagiging ligtas ng lugar ay ang mahigpit na implemento ng batas sa lugar na ito. Kaya magkaroon man ng digmaan, maaasahang maipagtatanggol ng lugar ang kanyang nasasakupan. Ang ika-5 lugar ay ang Tacloban City. Ang Tacloban City ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Visayas sa isla ng Leyte, Pilipinas. Ito ang kabisera ng Leyte at isa sa mga pangunahing lungsod sa Eastern Visayas. Ang Tacloban ay nasa tabi ng San Juanico Strait, ang pinakakitid na bahagi ng dagat sa bansa na nag-uugnay sa Leyte at Samar sa pamamagitan ng San Juanico Bridge. Nang dahil sa geographic location nito, masasabing ligtas ang lugar na ito. Kapag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, mababa rin ang crime rate sa lugar na ito. Ang ika-4 na lugar ay ang Dinagat Island. Ang Dinagat Island ay matatagpuan sa northeastern Mindanao, Pilipinas. Ito ay bahagi ng Caraga Region at nasa gitna ng Surigao del Norte at Siargao. Ang isla ay kilala sa kanyang magagandang tanawin, lush forests at mga baybayin na may puting buhangin. Ang Dinagat ay may kaharian ng kalikasan at maraming mga natural na yaman. Nang dahil sa malayo ang lugar na ito, masasabing ligtas ito sa banta ng digmaan. Ang ika-3 lugar ay ang Apo Island. Ang Apo Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Negros Oriental, Pilipinas. Kilala ito sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa diving at snorkeling dahil sa mayamang marine biodiversity nito. Tahanan ng maliit na komunidad ng mga mangingisda na nakikinabang din sa turismo. Marami rin ang supply ng pagkain sa lugar na ito kung magkakaroon ng digmaan, malayo ito sa sentro ng kaguluhan. Ang ika-2 lugar ay ang Siquijor. Ang Siquijor ay isang maliit na isla at lalawigan na matatagpuan sa Central Visayas, Pilipinas. Kilala ito sa kanyang natural na kagandahan, mga mahiwagang kwento at mga tradisyonal na pamahiin. Ang Siquijor ay isang kakaibang destinasyon na nag-aalok ng kakaibang karanasan mula sa mga kwentong engkanto hanggang sa mga kamangha-manghang tanawin ng kalikasan. Ang isla ay kilala sa mga tradisyonal na pamahiin, herbal medicine at mga seremonya ng mga albularyo at mangkukulam. Dahilan na rin upang bansagan ito bilang Mystical Island of the Philippines. Napakarami rin ng supply ng pagkain dito. Kung kaya ligtas at makakasurvive ka sa lugar na ito kapag nagkaroon ng digmaan. Ang unang lugar sa Pilipinas kung saan ligtas ka kapag nagkaroon ng digmaan ay sa Sarangani. Ang Sarangani ay isang lalawigan sa rehiyon ng Soc-Sargen sa Mindanao, Pilipinas. Kilala ito sa mayamang kultura, kasaysayan at likas na yaman. Isang pangunahing destinasyon para sa diving, snorkeling at iba pang water sports. Kilala ito sa kanyang malinaw na tubig at mayamang marine biodiversity. Ang lugar ay nasa ibabang bahagi ng Pilipinas, kung kaya ay wala nang mas liligtas pa
kung magkakaroon ng digmaan sa lugar na ito. Sa katotohanan, walang bansa ang may katiyakan ng kaligtasan sa banta ng digmaan, pero may mga bansa na malaki ang tsansa na hindi maging target ng mga nuclear bomb unan dahil sa kanilang geographical na lokasyon, ikalawa, sa kanilang political stability, at ikatlo dahil sa kanilang kakayahan sa pagbangon muli magkaroon man ng digmaan. Pero sa totoo lang, ang pinakamabisa pa ring sandata sa lahat ay ang pananalangin at pananampalataya natin sa Diyos dahil kahit sa ang lugar man tayo naroroon tayo ay maliligtas ng ating paniniwala sa Kanya. Kaya ngayon pa lang ay maging mabuti na at magbalik loob na sa pananampalataya. Hindi maitatanggi na napakaliit lamang ng ating bansa kumpara sa China, isa pa hindi tayo kasing lakas nila. Maliit marahil ang tsansa natin na manalo sa kanila. Kung kaya ang magagawa natin sa ngayon ay umasa at manalangin na hindi na umabot pa sa digmaan ang nagaganap na tensyon sa pagitan ng ating bansa sa kanilang bansa.